David. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, blessed morning. At panalangin ng kapayapaan, panalangin ng kalakasan, at kasaganaan ng buhay. So, idalangin natin yan sa pangalan ng ating Panginoon. At sa umagang ito, mga kapatid, ay commemoration sa ating dakilang First Obispo Maximo, the Most Reverend Gregorio Aglipay, sa kanyang ika-83rd death anniversary. So naway patuloy sa nating alalahanin, bigyang pagpupugay ang kanyang mga nagawang kadakilaan sa daigdig na ito, sa church, sa lipunan, at lalong-lalo na sa misyon ng Panginoon. So ayon sa Ecclesiastico 44:11, 1 ay sinabi niya, papurihan naman natin ngayon ang ating mga ninuno. Okay? Ang mga lalaking tanyag noong kanilang kapanahonan. Kaya papurihan natin. Ang akala kasi natin na hindi, parang sa Diyos lang ang papuri. So naitala pala sa Book of Ecclesiastico na yung mga tanyag noong sinaunang panahon ay dapat nating papurihan. Kaya sa araw na ito ay alalahanin natin o balikan natin yung mga credentials na nagawa ng ating First Obispo Maximo. Una, he is a priest, then a bishop, a religious leader, a religious reformer. Okay? Hindi lang yan. Sa susunod naman, he is a politician. Imagine, a guerrilla leader, a visionary leader. Sa panahon niya, outstanding figure of Old National Revolution. So, Vicar General. So, napakatindi yung kanyang credential. Marami siyang nagawa, founder of the Liwanag Branch Katipunan. So, talagang karapat-dapat na papurihan yung kanyang pangalan. Meron pa ngang naitala sa Episcopal Church na kanyang pangalan ay para bagang venerated siya. May time na gawin sanang santo. Pero ayun na, may mga time na ang kanyang nagawa ay, kasi sabi nila, iba ang kanyang pananaw, parang di ba? Parang komunista. Pero alam naman natin kung biblical ang pag-usapan natin, ang Diyos, gaya ng sinabi ni Kristo, ang nagmamahal sa kanyang buhay ay siyang mawalan, pero ang hindi nagmamahal sa kanyang buhay ay siyang magkaroon ng buhay na walang hanggan. At tumpak yung ginawa ni Bishop Aglipay, na talagang kanyang buhay ay nakatuon sa Diyos, sa lipunan, sa mga nangangailangan. Kaya dapat papurihan ang kanyang pangalan. Yun ang sulat ng ayon sa Book of Ecclesiastico 44:1. So, ang kanyang sakripisyo at paninindigan o gawain at misyon, lalong-lalo na sa church, sa simbahan o sa mga nangangailangan ay hindi malilimutan. Okay? Sa pamamagitan niya ay ipinakilala niya ang simbahang Iglesia Filipina Independiente. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa pandaigdigang samahan, okay, ng mga mananampalataya. At ipinapakilala niya ang Panginoon, okay, sa paghahanap ng katarungan. Yun talagang struggle nila noon. Bakit sila'y naninindigan sa panahon pa ni Rizal, Mabini, so maraming mga Pilipino na bayani. Ang kanilang kahilingan ay magkaroon ng kalayaan, katarungan. So yun talaga ang kanilang hinihiling noon, na magkaroon ng kalayaan dito sa Pilipinas. At syempre, sa kanilang pagnanais ay naihayag din ang kadakilaan ng Panginoon. At yun, nangyayari. Once na ang isang hangarin o isang vision nagkatotoo, yun ay kalooban ng Diyos. Huwag natin kalimutan yan, that is biblical. Lalong-lalo na kung merong, di ba sa Old Testament, yung the cry of people, na nagpapadala ang Diyos Ama kay Moises dahil narinig ng Diyos ang hinaing ng mga tao. Ganon din po sa panahon ng Pilipino na sila'y nagnanais din ng kalayaan. Narinig ng Diyos
ang kanilang iyak, daing, panalangin, kahilingan. Kaya ang Diyos ay nagpapadala ng tao, mga persona upang matugunan yung daing na yon. Kaya ang ganda po ng isang panulat ng isang tagahanga na Bishop Paglipay, sabi niya, our people should forever be grateful to our OM, to our Bishop Paglipay. So, maganda din. Magandang kanyang reaction. Siyempre, kung bakit nasabi niya yun, isang obserbasyon. Okay? Meron siyang obserbasyon, pagkakilala yung kanya bagang pagnanais sa bayan, hindi lang sa bayan, kundi sa simbahan ng Panginoon. So, ginawang kasangkapan ng Diyos sa Bishop Paglipay sa pagpupursige upang manindigan. Kaya isa yan sa mga nakita natin. Manindigan kasamang mga Pilipino sa ralangan ng evangelization and prophetic ministry. So, yan ang nakita natin. So, gaya kay Kristo, ano ba ang pinaka-mission ni Kristo na parito siya sa lupa upang luwalhatiin ng Ama, upang sundin ang kalooban ng Ama, at syempre iligtas yung mga nangangailangan. So, ganun din ang mission ng Iglesia Filipina Independiente, isinilang upang luwalhatiin ang Amang nasa langit. At sa simbahang ito, maraming mga ginawang instrumento ang Diyos. Kaya kay Don Belong, isa sa mga founder na nagpahayag na magkaroon ng sariling simbahan sa Pilipinas na din, sa mga Pilipino. So ang patuloy nating pagpapahayag at panininigan sa kalooban ng Ama dito sa lupa, lalong-lalo na sa mga nangailangan, ay nangangahulugan na buhay ang advokasya ni Kristo. Kaya buhay na buhay yung misyon ni Kristo para sa Diyos at sa bayan. Kaya maganda yung natin yung title na We Should Forever Be Grateful to Jesus Christ for His ministry, teaching, inspiration to serve God and His people. And then we should forever be grateful to our OM, Paglipay, for his service, ministry, and leadership to our church, Iglesia Filipina. So, sa kanyang espiritong paglilingkod, gaya kay Pablo, maraming pinagdaanan din yung si Pablo. Maraming pinagdaanan din ito ang ating OM, Paglipay, bago siya naging bishop. Kasi yung panahong ito ay gera sa Pilipinas. So hindi natin maiwasan na ang mga pari noon ay nakipaglaban para sa bayan. So ang kanyang leadership, spirit of leadership, unwavering faith to inspire new generation ay magiging may malalim na dahilan kung bakit tumayo at naninindigan sila. Kaya nga sabi ni OM, our failure today will be the tragedy of tomorrow. So yan, ang pinakamagandang paalala sa ating lahat. Lalong-lalo na yung mga church leaders, bishop of the church, priest of the church, and lay of the church. Na kailangan talagang maging strong yung vision ng simbahan para sa ikakatagumpay ng marami. Kasi yun nga, sabi niya, our failure today will be the tragedy of tomorrow. So may nangyayari din sa church, sa bayan. So kung hindi natin titingnan ayon sa kalooban ng Diyos, talagang failure. So gaya nila na ginamit yung espiritu ng Diyos sa pakikipaglaban para sa kalayaan ng bayan. So ganun din po ang church. Ang within the church, yung tayong nasa simbahan ng Diyos, kailangang strong yung vision natin. Hindi pwedeng kung ano na lang maisip, yun na lang. Kasi gaya yung sinabi ni Kristo, kailangang maging wise sa daigdig na ito. Kasi maraming hamon, okay? Maraming hadlang sa vision at mission ng ating simbahan. So habang tayo'y nakakonect sa vision, mission, ang goal ng ating simbahan, yun, ibig sabihin, kung nagawa natin yon at na-exercise pa rin yon ng simbahan, ibig sabihin, nasa tamang landas yung kanyang
dinaraanan. So, gaya noon, okay, mula noon hanggang ngayon, nananatiling maka-Diyos at makabayan ng simbahang ito. So, ipagpatuloy natin ng may pagmamahal. Kailangan po yan. Kasi kung bakit nagawa nila yon, dahil meron siyang pagmamahal, siyempre sa Diyos at sa bayan. At isa yan sa mga naging ano man tawag doon, naging character, attitude, kung bakit kahit yung buhay nila, inialay nila para sa Diyos at sa bayan. So napakaganda yung kanilang motivation sa paglilingkod. Napakalalim yung kanilang hugot kung bakit ginagawa nila iyon para magkaroon tayo ng sariling konteksto Pilipinong pananampalataya at syempre kalayaan bilang isang Republika ng Pilipinas. So, naway ang kanilang mga nagawa ay magiging inspirasyon ng panibagong henerasyon. Kaya we should forever be grateful kay OM sa lahat ng mga unang nagtatag ng Iglesia Filipina Independiente. Alam natin na kung walang basbas sa Diyos, hindi magtatagumpay yan. At dahil kalooban ng Diyos ang mga pangyayaring ito, kaya sabi nga dito, Ama, alalahanin mo, niluwalhati kita. And then sabi ng Ama kay Kristo, niluwalhati kita at paulit-ulitin kong luluwalhatiin. So, ganoon din po ang sagot ng Diyos ang tatag sa mga nagpapatuloy at sa mga gumagawa sa gawain at misyon. Patuloy tayong luluwalhatiin ng ating Amang nasa langit. Amen. In the name of the Father, the Son, and of